Moto adventure at moto camping. Yan ang mapapanood nyo sa episode na ito. Dahil bago tayo makahanap ng spot kung saan tayo makakapagpalipas ng gabi, ay kung ano-anong mga adventure muna ang ating masusubukan. At dito ay makakadiskubre tayo ng mga nakakamanghang tanawin na hindi pangkaraniwang para sa atin. Isa na namang exciting at puno ng adventure na moto camping ang iyong mapapanood. Kaya hindi na natin patatagalin pa. Sa pagpapatuloy ng 4-day straight moto camping adventure ay dito kami napadpad ni Direk Gino sa San Jose, Tarlac. Welcome na naman sa panibagong moto camping adventure. Nandito kami ngayon sa Tarlac at may nahanap kaming spot na malapit dito sa ilog. Tara, samahan niyo kami ni Direk Gino na mag-camping dito sa spot na to. Andun banda yung ilog. Tawid lang tayo sa mababaw na tubig na yan. Kaya naman ng NMAX natin. Hanap na lang tayo ng masisilungan na spot kasi open yung grounds eh. Ayan, puro mga halaman lang sa gilid-gilid eh, paakit na naman yan, terrain. Kaya hindi na pwedeng isabak yung mga motor natin. Kung tatawid naman tayo, hindi rin kakayanin kahit yung PG1 di obra kasi may mga malalaking bato at yung lalim ng tubig paiba-iba. Hindi talaga siya kakayanin ng motor, lalong lalo na yung NMAX natin. Hanap na lang tayo na may pestuhan dito, yung matatago tayo sa initan. Abandonadong dam dito sa Tarlac. Totoo, Direk, no? Abandonadong dam to. Ayan, nag-uusap kami ni Direk dito sa intercom. Ito, yung FX Pro. Parehas kami naka FX Pro. Pero ang ganda, solid din yung spot. Hindi yun. Kulay pa lang eh. Kasi kung ganito ka, Direk, yung araw, dapat kulay blue na yan. Eh, stagnant pa. Ala, yan. At saka tinan mo naman, oh. Sa gilid. Puro, di ko alam kung lumot ba yan, oh. Chemical. Umalis kami dun sa una naming spot na nakita kasi sobrang open yung area. Wala kaming mapagsabitan ng duyan. Eh, dapat mag-hammock setup si Direk. At ako, balak ko rin mag-hammock setup. Kasi puro na tayo tarp setup eh. Para maiba naman sana. Kaya umalis muna kami doon at nagbabaka sakali kami dito sa may malapit sa tulay. Baka sakaling may spot dito na pwede tayong mag-hammock. Nadaanan lang namin tong kino-construct daw na dam dati. Pero ngayon eh, tinigil yung construction, hindi namin alam kung bakit. Sabi ng lokal ay in-stop na daw talaga siya. Hindi ko alam kung for good talaga na wala nang construction na mangyayari. Pero solid ng spot, oh. Yan. Dito naiipon yung tubig. Tapos may maliit na falls doon. Hindi ko alam kung kita sa camera. Yun. Malamang baka sa ilog din nanggagaling yung tubig. Yung mga motor namin ni Direk. Sabak na naman yung ating scooter. Daanan natin. Paitin.
May nakita kami tunnel. Malapit lang siya dun sa dam. Parang halos katabi lang siya. Iikutan mo lang ng bahagya yung kabilang side ng burol. Tapos andito yung tunnel. Ang dilim sa loob. Tsaka masangsang yung amoy. Amoy ng mga chemical. Ayan, bago tayo mag-camping, mag-adventure muna tayo. Mga bagong tanawin na napupuntahan natin. Solid spot pero mabaho. Ganda sana nito oh. Ayan oh, camping ka dyan oh. So di natin alam yung epekto sa kalusugan, yung amoy na malalanghap natin dito. Kala namin magandang spot to pala. Mukhang dito na kami spot. Medyo pahapon na rin. Alas 2 na kaya goods na rin to. Meron naman tayong lilim. May ilog din. At may paglalatagan tayo ng ating tarp. Hindi na tayo magduduyan. Magta-tarp na lang tayo. At least malapit tayo dito sa ilog. So dito na tayo papresto. Ganap lang tayo ng mga kahoy-kahoy dito para pang setup natin ng tarp natin. Kasi since hindi naman mahangin dito sa pwesto, gagawin ko yung parang tipi house. So kailangan natin ng mahabang kahoy. Saka panggatong na rin para panluto natin. Bago natin itawid yung kahoy papunta sa kabilang side ng ilog, ibibilad ko muna yung pantalon ko tsaka yung boots dito sa mainit na parte ng ilog para mamaya matuyo-tuyo na siya kahit paano.
Ngayon, ang challenge natin, dapat hindi mabasa itong kahoy patawid dun sa ilog. Tataas na lang natin. Sayang, panggatong din itong mga maliliit eh. Bali, kakailanganin lang natin dito ay 3 piraso. Ubra na siguro to. O kung hindi man, hanap pa tayo ng ibang mga kahoy-kahoy dito. Marami naman. Ito yung magiging shelter natin ngayon. Ginawa ko lang siya parang TP house kasi mainit naman at hindi mahangin yung spot. Kaya okay lang na medyo mataas yung ating shelter. At mataas naman yung chance na hindi uulan ngayon kasi sobrang tirik na tirik yung araw. Kaya kahit matulog tayo, i-open ko lang tong side na to para may hangin pa din. Tapos yung airbed natin, tinupi ko lang yan kaya ganyan kaiksi. Mamaya pag matutulog na tayo, i-extend ko lang yan sa labas para at least may masasagap pa rin tayong hangin. Pero mapipreskohan naman tayo kasi yung katabi natin ay ilog. Ayan o, maliligo tayo dyan. Mag-prepare na rin ako ng lulutuin ko maya maya kasi alas 5 na at palubog na rin yung araw para hindi tayo abutan ng sobrang dilim pagka mag-prepare tayo ng dinner. Sobrang basa kasi ng kahoy, hindi natin siya magagamit sa pagluto. Magiging mausok lang. Gawin na lang natin tong sabitan ng mga gamit natin. Ito yung kagandahan sa
bolo na to o itak sa Tagalog, kasi pwede siyang panghukay, pamukpok, pang itak, multi-purpose. Galing pa sa probinsya namin sa Leyte. Kumuha ako ng dagdag panggatong itong kawayan. Bilis kasi magliyab to eh. Saka kinuha ko na rin yung pantalon ko sa yung boots. Hindi naman natuyo eh. Bigla kasing nawala yung araw. Ito yung gagamitin din natin pandagdag sa panggatong natin. Kasama na yung mga tuyong kahoy na nakuha ko. Bali, ito yung magiging dinner natin ngayon. Gagawa tayo ng pancake, pero may idadagdag tayo na kakaiba. Meron ako dalang oats. Ayan. Pero ito yung oats na niluluto. So ihahalo natin siya dito sa ating pancake mix. Tapos lalagyan natin siya ng mansanas para ito yung pinaka flavor niya. Apple pancake. Saling ang panimula ng apoy.
At dahil papakulan naman natin yung oats, ay isasabay na rin natin yung ating pangkape. Ang gagawin natin dito sa mansanas, hiwa-hiwain lang natin siya, pero babalatan muna natin para pag pinakuluan natin to, hindi na masasama yung balat. Tama, papakulaan natin to at isasama natin sa mixture ng pancake para ito yung magiging flavoring niya. Miss ko kasi yung Ovaltine, kaya instead of kape lang, haluan natin ito. Ito yung paborito ko nung bata pa ako. Mas gusto ko to kaysa sa Milo. Mas iba yung lasa ng pagka-tsokolate niya eh. May halong parang kokwa yung lasa niya, compared sa Milo na parang sobrang tamis. Para sa akin lang Init. Ito muna yung pansapin natin sa tiyan habang hinihintay natin maluto yung ating dinner. Nakikita nyo itong kahoy na to, yung patungan sa taas, yan yung ginagamit namin sa probinsya kapag nagpapatuyo kami ng basang kahoy. Nasa taas siya ng lutuan para nauusukan, natutuyo, kaya yan yung ginawa ko. Umambot na yung mansanas at yung oatmeal ay naluto na rin, so papalamigin natin ng konti, saka natin ihahalo dun sa mixture ng pancake para maglasang mansana siya. So, ito muna yung unahin nating iprito. Ayan, bigay ni Direk. Pinatian niya ako kasi sobrang dami nito. Actually, marami pa nga ito eh. Hindi ko kaya ubusin, pero sayang kasi. Ito muna yung unahin nating lutuin, tapos sunod natin yung pancake habang pinapalamig yung ating mansanas na may oatmeal. Itong mga luto-luto ko ay eksperimento lang naman to. Yung iba base dun sa napapanood ko, pero hindi siya yung pinaka-eksaktong ingredients. Nilalagyan ko lang ng konting twist yung mga pagkain kasi nga sawa na din tayo sa mga usual na kain natin, kagaya ng pancake. Ano naman yan, lulutuin mo tapos lalagyan mo ng syrup. Ito naman para maiba. Habang hinihintay nating maluto yung chicken teriyaki na bigay ni Direk, imimix na natin yung ating pancake. Insekto pa. Ito yung mansanas at ito yung pancake mix. Nandito sa kabila. Ay, ito lang yan, langgam lang yan. Haluin lang natin. Yan. Medyo marami-rami ito. Yung binili kong pancake mix dito ay sa tingin ko parang good for 5 person siya, yung pinakamaliit. Pero ganito lang siya karami kasi nga nilabnawan ko lang yung sabaw o yung tubig na nilagay ko kasi meron naman tayong itlog para medyo tender din yung ating pancake para siyang may pagkatinapay.
Plus yung oatmeal natin na hindi siya ready to cook ha. Kasi yung ready to cook, madali siyang malabsak. Tapos nilagyan natin ng mansanas. At malalaman natin mamaya yung lasa nito. So, sana masarap. Well, masarap naman kasi mixture na yung binili natin. May lasa na talaga siya. Ang kukunin lang nating resulta kung malalasaan ba natin yung mansanas at kung ano yung pagkakaiba nung merong oatmeal. Yan. Isang malaki. Tapos mamaya ulit. Nakikita nyo yung mga buo-buo na yan. Mansanas yan. Sana lumasa siya sa pancake. Para hindi masunog. Kaya natin siya angat. Malakas ang apoy. Hey! Pag pancake kasi madali lang naman maluto to. Wala pang 1 minuto. Luto na yung side ng kabila. Kaya dapat abangan mo para balik ka rin agad. Yan, pag hindi na siya kumakapit sa ilalim, ibig sabihin, pwede mo na siyang i-flip. Tayo sa walang apoy para hindi masunog. Madali sa kalan. Kasi hinaan lang yung apoy. Wala tayong spatula. Balik. Ayan. I believe in you. Wala na apoy. Oh no. Sisira. Balik. Sayang. Sira yung gitna. Init kasi. Hawak. Ayan. The disaster of pancake making. Ang mapunit siya sa gitna kasi hindi mo na siya ma-flip. Pag pininip mo siya, wala na. Butas na sa gitna. Kaya dapat spatula talaga ang gamit kasi pag kutsara, may curve kasi siya. Hindi niya masisikwat yung pinakailalim. Pero pwede na yan. Laban na yan. Okay, for the second try at last na natin, subukan nating maka-perfect ng pancake. Moment of truth. Another scrambled pancake. Pero okay lang yan, makukuha din natin yan. Sa mga susunod natin na camping, perfect na to. Promise yan. Pero pwede na to pagtsagaan eh. Bango.
Dito masarap kumain habang nakababad tayo sa tubig. Yan. So meron tayong pancake. Tapos ito yung bigay ni Direk, yung chicken teriyaki. So, may kasamang lemon. Siyempre hindi mawawala yung ating pancake syrup. So, ito yung dinner natin ngayon. At nandito tayo ngayon sa napakagandang lugar. Dito tayo kakain sa ilog habang nakalublog. Pero bago ko kumain, gusto ko lang magpasalamat sa mga bago nating subscribers dyan. Yung mga nanood nung last upload natin sa Daang Katutubok. Maraming salamat sa mga nag-subscribe at sa mga tumapos ng video. Asahan nyo na marami pa tayong gagawing video, lalo na moto camping, bushcraft, adventure. Stay tuned lang kayo. So maraming salamat. At kung ngayon nyo pa lang napapanood, ako nga pala si Clyde. Ito yung mga content ko, moto camping, yan, mga adventure and bushcraft. Basta tungkol sa camping, ito yung mga panood nyo. So marami pa tayong pupuntahan. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na dito sa aking YouTube channel. Ayan, kain tayo. Tapos maaga tayo magpapahinga ngayon. Hi, let's chow. Siyempre, lagyan muna natin ng syrup yung ating pan. Ito, sasabihin ko sa inyo yung totoong lasa ha. Nilagyan ko kasi ito ng mansanas. Check natin kung lumasa yung mansanas dun sa pancake. Hindi ko na siya minash. Dapat minash ko pala. Para yung katas niya mag-blend dun talaga sa pancake. Pero okay lang yan. So, gagawin pa naman natin sa mga susunod. Tapos, squeeze natin yung lemon. Kunti lang muna. Ayan na lang. Pagka kulang pa, dagdagan na lang natin. Kain tayo. Kain tayo. Legit. Sarap pa. More lemon pa. Okay. At ngayon, moment of truth. Ang lasa ng ating ginawang pancake. Hindi lang pala mansanas yung nilagay ko. Nagluto rin ako ng oatmeal. Hindi yung instant ha. Yung talagang niluluto siya. Kasi gaya nga ng sabi ko kanina, malalabsak siya pagka yung tawag ito, yung nilalagyan lang ng mainit na tubig. Yan, pancake. Mukha lang siyang pizza o scrambled egg sa video, pero pancake talaga to. Okay, first bite. Sarap! Wala pa. Parang wala pa akong nakakain masanas. Wait lang, hanapin ko. Ayun! Ito, mansanas. Tikman natin. Andun yung lutong ng mansanas, pero hindi ko hindi, meron pala konting lasa ng mansanas. Alam ko na dahil siguro hindi matamis yung mansanas na nabili ko. Pero may amoy siya ng apple. Okay naman. Yung oats niya, yun yung malutong. Kahit hindi siya naprito ng talagang sobra, malutong yung oats. Okay din palang ilagay yung oats sa pancake. Maubos ko ito.